Welcome back to Showbiz Central. Maliban sa pag-aalala ng mga Pilipino sa kalagayan ni Dolphy sa mahigit isang buwan niya sa ICU, naging matunog ang apela ng bayan na hirangin ng national artist ang Comedy King. Marami pong controversial updates tungkol sa isyung ito at narito po ang report ng Showbiz Central. Ako, hindi ko na iniintindi national artist eh. Okay na lang sa akin to. Kaya bigyan ako nung kaya hindi okay na siya. Pwede na sa akin ang kuhan. Ang national arthritis. Kasunod ng paglisa ni Dolphy, sunod-sunod ngayon ang pagbibigay pugay at parangal para sa kanyang hindi matatawarang kontribusyon bilang King of Comedy. July 13, 2012, diniklarang National Day of Remembrance ni Dolphy. Inisyu ni Pangulong Noynoy Aquino ang Proclamation 433 para maideklara ang nakaraang araw ng Biyernes bilang araw ng paggunita sa naging buhay ng Comedy King. Ako po'y gumagalang sa ibang talagang King of Comedy natin. Palagay ko marami siya naitulong sa ating lipunan sa kanyang sining na talagang ibinuho sa kanyang buhay sa pagkatagal-tagal. Matulungin pong tao at kailangan naman talagang ilalong idiin yung kanyang ehemplo para sa susunod na salinlahi. House Bill para magkaroon ng Dolphy Day o Filipino Fun Day. Pinungunahan ni Eastern Samar Representative Ben Evardone ang pagsulong ng House Bill 6392 na magdedeklara sa araw ng July 10 ang araw ng paglisa ni Dolphy bilang Dolphy Day o Filipino Fun Day. Congressional Medal of Distinction. Lumabas din ang plano ng ilang kongresista na gawaran si Dolphy ng Congressional Medal of Distinction, ang pinakamataas na pagkilala na maaaring ibigay ng House of Representatives. People's Artist Award. Biyernes, isang bagong award mula sa Dakilang Lahi Foundation. Naging espesyal ang pagtanggap ng pamilya ni Dolphy sa award dahil ang mismong kaibigan niya na si dating Pangulong Joseph Estrada pa ang nagbigay nito. Siyempre mamimiss natin yung kanyang ginawang sa ilang taong sa Putintabing. Kaya napaligaya niya ang ating mga kapuspalad na mga kababayan. Pag nakikita si Dolphy, nare-relieve sila, nakakalimutan nila yung paghihirap nila. National Artist Award. Ang pinakamailap kay Dolphy na National Artist Award, tuluyan na kayang maigawad sa kanya? Kasunod dito ng kumpirmasyon ng National Center for the Culture and the Artist o NCCA na nominasyon ni Dolphy para sa larangan ng pelikula. Based on the process of selection, he's automatically nominated for next year's process because he reached the second level of nomination last in 2009. Hopefully for 2013, maigawad to. Samantala, pinaghandaan din ng NCCA ang paggawad sa kanya ng pinakamataas nilang parangal, ang Dangal ng Haraya. Kuhang-kuha niyang kalooban ng Pilipino. He's more than a national artist. He's really a national treasure. Well, para sa ating lahat ng mga Pilipino, si Tito Dolphy pa rin at talaga naman karapat-dapat na hiranging national artist. Marami nga nagsasabi he's just not, hindi lang siya national artist, he is the people's artist. He's a national treasure. National treasure na sa mga hindi po nakakaalam mga kapuso kung bakit hanggang ngayon hindi na igagawad ang National Artist Award sa Comedy King. Isang araw ko lamang yan nalaman. Noong 2009, ito yung ina-expect na nominated siya kasama sa shortlist. Pero yung final na award, ilan ba yun? 4 yata, 5, ay hindi nakasama ang Comedy King. Na sa kasamaang balad na yung mga dating national artists na buhay pa ay nag-react pati na rin ang sambayan ng Pilipino. Doon sa ibang pumasok, maski rin naman ako, natawa nga ako doon sa dalawa na pumasok doon. Parang yan, national artist. Kaya yung ibang mga buhay pa na national artist, sinoli nila sa CCP. Nagkaroon pa yan ng ceremony, yung kanilang mga tropeyo na parang kung itong mga tong hihirangin ninyo, ibabalik na lang namin tong amin. Nakausap ko nga si... May TRO pala, titular. So yun ang reason. Nakausap ko nga si Eric kasi merong balita na pina-fast track daw ngayon ng NCCA
yung pagbibigay ng National Artist Award kay Tito Dolphy. Pero sabi nga ni Eric, kung bibigay nila, bilisan na nila. Kung hindi naman, okay lang. Oo. Hindi, ang maganda naman yan is, yung pong 2009 na dineclare, apparently, hindi pa pala sila na-declare. Oo. Dahil meron po yung TRO sa korte, so wala hong karapatan ng sino man na tawagin itong mga naunang dineclare noong 2009 na mga national artists. Hindi po sila national artists. At yung 2012, ang TRO pala, yun lang 2009. So yung 2012, tuloy na po at konfirmado na pasok na ulit sa shortlist ang Comedy King. Let's not forget na kahit hindi nakakuha ng national artist Tito Dolphy, binigyan pa rin siya ng Malacanang ng award. Correct. Diba? At yung award na yun, dalawa lang ang binigyan. Highest award ng civilian yon. Dalawa lang ang nabigyan ng ganong award. Si Tito Dolphy at si Helen Keller. Helen Keller yan. Ay, naku, grabe naman yung leveling, hindi ba? Kaya nakakabilib naman talaga. So, hopefully, ito na kasi proseso naman yan. Naintindihan ko naman na hindi pwedeng mabilisin, hindi pwedeng... basta-basta na lang. Iba nagtatanong, bakit hindi noong 2010, 2011? Every 3 years lang po, mga kapuso, ang pagbibigay ng National Artist Award. Yung last ngayon, yung 2009. So ngayon, 2012, pagdadasal natin and hopefully, eto na. At nominated talaga ngayon si Tito Dolphy. Ayun, at sana naman, sana maibigay. Mahimas-masa na yung ibang mga kasi nagulat ako nung 2009 pala, may isang committee, tapos committee siya, tapos nanalo siya. Pwede pala yung gano'n. Sana nga maibigay na. Parang nakikita ko yung buong pamilya ng Tito Dolphy na umaakit sa stage para tanggapin yung parangal para sa Comedy King. Parang hanggang sa kabilang buhay, pinapaproud tayo ng Comedy King. Di ba naman ang bongga-bongga nun? Nakakalungkot lang na kung kailan wala na, saka maibibigay. Ganyan din ang nangyari kay FPJ, di ba? Kung kailan nawala na siya, tsaka ibinigay yung kaya lang, ang feeling ko dapat yung committee niyan, siguro sino bang may hawak niya? Baka double check natin kung sino yung mga nasa committee. Baka puyat or hindi natin alam kung ano mga nangyari sa kanila. Nako, eto na ngayon, sweet, eto na, mainit-init pa. Ito hindi sila mga puyat. Emosyonal lang sila ang mga na-interview ko na ilang mga malalapit sa puso ng Comedy King kanina lamang matapos siyang ihatid sa kanyang huling hantungan. Narito po. Final message na lang sa ating Comedy King na I'm sure kung nasa naman siya, nakikinig siya. Tito Dolphy, salamat. Salamat sa lahat ng pagkakataon na pinaisip mo kami. Hindi lang pinatawa, kundi habang tumatawa kami, nag-iisip kami. Salamat dun sa pagbibigay mo ng dignidad dun sa mahirap, sa moralita, sa pamamagitan ng mga characters na pinotray mo. So, salamat talaga for your humility, for the sense of truth na ginamit mo when you essayed each of your characters. Kasi isipin mo, maigi na yung estado niya sa buhay nung nagdadyan, puruntong na siya. Pero hindi mo naiisip na, peki yan mayaman naman yan Kasi totoo yung dating niya. Mahirap talaga yun. Oo. So, how is it na finally, Tito Dolphy is laid to rest? Di ba parang bittersweet, na happy ka at the same time, but nalulungkot ka na physically hindi na natin siya makikita. Saan ka doon? I'm trying to smile, syempre, smiling through my tears. But we're very happy that, Tito Dolphy's laid to rest na. Pwede any message na lang para sa inyong daddy na alam natin na he is with God now? Last message. Mahal na mahal ka namin. Maraming salamat po sa lahat ng tulong ninyo. Actually, blessing na sa amin yung makasama kayo, makatabi kayo. Tapos binigyan pa kami ng ilang taon para makasama kayo. So maraming salamat. For that, we feel so blessed. Gio? I love you, Daddy. You are forever etched in my heart. I love you. Matatag sila sa family of Tito Dolphy. Maging matatag sila, napakagandang ehemplo si Tito Dolphy sa ating lahat. Sana mapulot natin yung mga virtues na kanyang isinabuhay dito sa lupa. At tayo naman, magpapatuloy ang buhay. Si Tito Dolphy, maligaya na siya sa piling ng Panginoon. Pero let's continue praying for the eternal repose of his soul. Salamat po. Ano po sasabi niyo sa Ayan ang mga kaibigan. Ano ba talaga, no? Ilang taon din naman sila nagkasama, maski nung araw pa hanggang sa Home Along the Riles.
isang matagal na sitcom. Isa pa yan si Tita Nova na talagang nagulat daw siya na si Tito Dolphy ni-request na siya yung maging leading lady sa Home Alone. Correct. Parang sabi nga ni Tita Nova, bakit ako? Tinatanong daw niya si Tito Dolphy, bakit ako? Pero noong una silang nagkatambal sa pelikula sa Daigdig ng Pantasya noong 1967, ginulat din siya dahil biglang leading lady siya ni Tito Dolphy. Lagi sinasabi niya Tita Nova, bakit ako ang liit-liit ko? Ako Tita Nova, napakahusay niyo naman pong komedyante, and I think yung tambalan nila ni Tito Dolphy sa Home Alone, isa sa mga talagang inabangan na talagang nakakatawan tambalan na nakikita sa television. Di ba meron silang love-hate relationship doon na mas type ni Tita Nova yung si Kevin. Correct. Si Kevin hindi type si Tita Nova. Hanggang sa natapos na lang nung nag-end yung sitcom na lang sila nagkatuluyan. At alam mo ba kung sino ang nag-produce nung pinagtambalang movie ni Tito Dolphy at ni Nova, yung first movie yung Daigdig ng Pantasya. Ang nag-produce noon, si Fernando Po Jr. Wow! Di ba? Ako nga, nagulat nga ako. Ito, si Fernando Po Sr. pa lang isa sa mga tumulong. Ang nag-discover. Siya ang discoverer ni Tito Dolphy. Kaya naging close din sila ni FPJ. Alam mo, nagulat ako yung libro na yan, sabi ni Tito Bibet, hindi daw siyang sumulat. Parang in-interview lang naman niya ang Comedy King at siya na lang yung by chapters nung kanyang interview na yan, ng libro na yan. Talagang mararamdaman mo daw talaga pag pinasa mo yan while she was interviewing Tito Dolphy, yung humility ni Tito Dolphy na lagi niyang sinasabi. Kaya nga yung title ng libro, hindi ko ito nagawang mag-isa. Sinasabi daw ni Tito Dolphy, paulit-ulit yan hanggang sa sumakabilang buhay na siya, na ang tagumpay niya sa showbiz ay hindi lamang dahil sa sarili niyang talento, but because may mga taong tumulong sa kanya. Tinatanong ko nga si Bibet, sabi ko, possible ba na magkaroon ng part 2 yung biography ni Tito Dolphy? Sabi niya, mahirap na raw magkaroon ng part 2 kasi yung pagkakasulat niya, first person, si Tito Dolphy mismo ang nagkukwento. Correct. Sabi niya ngayong wala na siya, sino pang magkukwento? Sa bagay, oo. Yun. Okay. Ang maganda pa niya, doon sa libro na tinanong ko kay Tita Bibet, na yung gusto talaga ni Tito Dolphy laging masaya. Kaya kita mo naman yung last interview din na laging pinapakita po rito sa Kapuso Network, yung interview ni Jessica Soho, ano yung gusto mong iwang legacy. Sinasabi ni Tito Dolphy, gusto ko pa naiisip nila yung Dolphy, ngumingiti, tumatawa silang lahat. Smile. Na kaya kanina, di ba, how ironic, kaya natawa na yung mga tao dahil after pong i-bless or bago pong ipasok ang ataon ng Comedy King sa kanyang nicho, sabi nung pare, parang ngumiti tayo at mabuhay si Dolphy. So tawanan yung mga tao, parang ba't mabubuhay? Mabaunan mo ng ngiti. So nagtawanan na naman nung pagkasabi nung pare na mabuhay. At tungkol naman sa mga paborito. Di ba laging sinasabi si Boy 2 ang paboritong apo? Kasi si Boy 2 ang isa sa mga apo na una talagang sumalang sa showbiz at kasama pa siya sa Home Alone. Nakasama niya rin si Van Dot. Ganyan pala sila kaliliit. At nakikita ko yan, palakad-lakad pa yan, dalawa na yan sa corridor. At hindi ko akalain na lalaki na sila na ganyan. Ano yan? Unang apo. That's why. Kay Funny Boy. Pero sinabi ni Boy 2 talagang as much as nakaka-flatter daw yon, hindi daw talaga, sinigurado daw talaga ng kanilang lolo na pantay-pantay ang tingin sa mga anak at pati na rin sa kanilang mga apo. At narito po ang kabuuan ng aking interview. Magka-birthday sila. At magka-birthday sila. Asa pagbabalik? Abangan po ninyo ang aking interview kay Boy 2. Paano niya ipagdiribang yung kaarawan niya? Correct. Sinsambay silang magbe-birthday. Yung kanyang lolo at saka in-explain niya yung tattoo niya. Yung palang picture na yun na nandun nakikita rin natin sa mga binibenta nga na pins na ipaliwanag po lahat siya ni Boy 2 kasi yun yung tattoo niya. So abangan nyo yan mamaya. Correct. Diyan lang kayo ha. Mga taga-showbiz na magbabalik po ang Dolphy, The People's Laughter. Sa teatro, unang sinabak ni Comedy King Dolphy ang talent niya sa pagsasayaw. Si Fernando Po Sr. ang nagbigay ng break niya sa entablado. At dahil sa galing na rin sa pagsasayaw, nabuo ang grupong 3 Hotshots na binubuo ni Mang Pidol at mga kaibigang Teroy de Guzman at Rene Bangan na kapatid ni Chiquito.